So ngayon magtuturo ko tungkol sa rebar detail ng beam for single span only. Bago ako mag-start, itong tuturo kong rebar detail is for beginners only. Tapos, ang gagamitin ko is AutoCAD 2D lang. So may mga software tayo ngayon or mga apps na 3D o automated na siya, isang click mo lang, meron ka ng mga bakal, tapos kasama na yung bar bending schedule. So ito, ituturo ko lang is 2D. Tapos, ang gagamitin kong format for river shop drawing is yung standard format ko, and gagamitin ko yung mga dynamic blocks na ginawa ko. So, let's start. Okay, reviewin lang natin kung ano yung mga bar diameters sa ginagamit natin. So, ito yung mga bar diameters na ginagamit natin. May 10 mm, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36. So, usually, pag mga stirrups, ang ginagamit dyan, 10, 12, 16. So, the rest, ito yung sa main bars. So, ito yung framing plan, sample framing plan. So, fifth floor framing plan to. So, bago kayo mag-start, dapat meron na kayong framing plan. So, saan kukunin yung framing plan? Ito yung galing kay designer or kay consultant. So, dapat meron kayo niyan. So, after that, kailangan yung reviewin yung general notes. So, dito, kumuha lang ako ng sample. So, ito yung general notes. So, napin nyo dito kung ano yung concrete strength ng beam o ng structure na i-detail nyo. So, dito sa sample is beam yung i-detail, tapos fifth floor. So, ito yon. So, ang concrete strength ng beam doon is 6,000 PSI. Tapos, para dito sa concrete cover, ang beam is 38 mm. So, ito, nira-round up na yung ginagawa na yung 40 mm. So, yun. Tapos, itong concrete strength na to na tinignan natin kanina, gagamitin natin yan para sa mga parameters ng rebar. So, 6,000 PSI siya. So, dito sa parameters, ito yung 6,000 PSI. So, nandito yung mga anchorage length, LDH, standard hook, yung mga lap splices, sa column, top and bottom, ng bars. Okay. So, yan. So, babasahin lahat yan. Tapos, tingnan nyo yung schedule. Hanapin nyo yung reverse schedule. So, dito sa sample na to, ito yung schedule ng beam para sa fifth floor. So, dito pala sa framing plan, ang napili kong beam is itong 5B10. So, ang size niya is 400 by 700. So, itong 400 is width, itong 700 is depth. So, dito sa schedule, ito yung schedule niya ng 5B10. So, 400 yung width, 700 yung depth. Tapos, yung bar diameter niya is 25. Ito yung schedule ng top bars, 525. Tapos, ang bottom bars is 7, 12, 7. So, ito yung sa diameter ng stirrups, tapos yung schedule ng stirrups. So, dito sa schedule, based on the schedule, sa top bars and bottom bars, so by inspection, malalaman mo na agad dito kung ilan yung continuous bars at ilan yung extra bars. Dito sa top bars, pag mag-identify kayo ng continuous bars, hanapin nyo yung pinaka-maliit na quantity. So, sa top bars, ang small quantity is 2. So, ang continuous bars dito is 2. Dito sa left, ang quantity niya is 5 and sa right is 5. So, ima-minus nyo lang yan, 5 minus 2. So, ang extra bars dito sa left is 3. Ang extra bars dito sa right side is also 3. Parehas lang sa bottom bars yan. So, ang pinakamaliit na quantity dito is 7. So, ang continuous dito is 7 pieces. And yung extra bar sa mid is 5. So, ganun lang. By inspection. After dun sa mga schedule, so, kailangan nyo reviewin o aralin din yung typical detail ng beam bago kayo mag-start. So, ito yung typical detail galing kay designer. So, nakalagay dito kung
kung saan yung supply zone, kung hanggang saan lang yung extra bars. Dito sa beam, ang supply zone is nasa mid. So ito yung supply zone, nasa mid. Tapos itong 0.25 LC1, tsaka itong 0.25 L, yan yung length ng extra bar. So, dapat yung extra bars hanggang dito lang, same as dito. Tapos dito sa bottom bars, ang supply zone is nasa support. Tapos itong 0.165L, yan yung hanggang dyan lang yung length ng extra bar. So, ito yung extra bars sa bottom hanggang 0.165L. So, ito yung dynamic blocks na nagawa ko. Itong dynamic blocks na to, hindi to generic. Ginawa ko to based dun sa project requirements, based dun sa typical beam details as per designer. So, ito, kung mapapansin nyo, ito, based yan dito sa typical details nito ng beam. So, ito 0.25 yung sa LC. So, ito yon L over 4, same lang yung 0.25. So, kabila din L over 4. So, ito, kung mapapansin nyo dito, may nakalagay na L over 4. So, stretch. So, pag kinilik ko yan, yung grip dito, hilain ko lang papunta sa kabila para ma-identify natin kung ano yung L over 4. So, pag kinilik ulit yung dynamic blocks, ito, stretch ko lang siya dito para tumapat dito sa L over 4. Ito, stretch natin. Punta dito sa L over 4. So yun. So, nakabase siya dito sa typical detail. Itong dynamic blocks na to. So, ngayon, balik tayo dito sa framing plan. Hanapin natin yung kanina. Ito yung 5B10 na i-detail natin. So, i-trace muna natin gamit yung extended line. So, XL, type XL. Click natin dun sa support. Ito yung support niya, yung 5G5. Tapos dito sa kabilang side, ito is sa column. So, yan. Tapos dito sa kabilang side, ito yung gagamitin natin blocks. So, click nyo lang yan. Tapat natin dito. Tapos itong dynamic blocks, usog lang. Usog natin dito. So, yan. Sa L over 4, stretch lang natin to. Usog natin to dito. So, yan. So, meron na tayong L over 4 sa taas. So, meron pala ako ditong blocks din. Guide siya. So, ito, copying ko lang to. So, dito, pinakalagay dito, grid line, span dimension, L over 4, call out 1, 2, 3, beam surface, beam soffit, call out, and so on. So, ito, tatapat ko lang to dito sa beam surface. Tapos, ito, dito sa soffit. So, yan. So, may guide na ako. So, hindi ko kailangan na magsukat-sukat na. Yan yung, itong guide na to, based dun sa standard format ko ha. So, yan. So, itong label, usog natin. Okay. Next, fill up lang natin yung mga may XX dito bago tayo mag-detail. So, ito yung 5B10, no? So, dito sa left, ang support niya is 5G5. So, sa kabila, itong column. So, walang pangalan yung column. Bigyan na lang natin. So, itong dynamic blocks, may attribute din to. So, pag dinoble click nyo, lalabas yung attribute. So, fill up muna natin yung label. So, ito, 5B10. Tapos, ang size niya is 400 by 7. Okay. So, ilan yung 5B10 dito?
So, base dito sa framing plan, dalawa. So, isa to, ito yung isa. So, ito yung pangalawa. So, dito sa gagawin natin, lagay natin yung 2 sets. Okay, naka 2 sets na pala. Okay. Next, itong pangalan ng support. So, dito sa left support, so, ang support natin dyan is 5G5. So, para sa left naman, pangalan na lang natin siyang column muna, COL. So, yan. Meron na tayong support name, label dito, dito sa left and right support. So, ano ba tong mga XXX na to sa top and bottom? Yan yung sa schedule kanina. So, tingnan natin yung schedule. Yung sa 5B10. So, ayan. So, sa top bars, 5, 5, 2, 5. Sa bottom bars, 7, 12, 7. Okay. So, dito sa attribute na to, pag dinouble click nyo ulit, so, ayan. So, ita-type lang natin. 0, 5, para sa left. Sa mid, 2. Para sa right, 5. Sa bottom is 7. Sa mid bottom is 12. Sa bottom right is 7. Okay. So, yan. Nakalagay na siya, di ba? So, dito 5, 2, 5. Tapos, sa bottom, 7, 12, and 7. Okay. Next. So, okay na to. Dito sa dynamic blocks na to, kung mapapansin nyo, meron na ditong naka-offset dito na 40 sa loob. So, yun na yung concrete cover. Kabila din yan. So, may concrete cover na siya. Na-consider na yan dyan. Sa dynamic blocks. Tapos, itong blue na to, yan yung start ng stirrups. So, naka-at 50 na siya. Ayan. So, lahat ng stirrups nag-start ng 50 or meron siyang concrete cover na 50. Okay. So, i-detail na natin to ngayon. So, okay na tayo dito. Nung kanina, diniscuss ko, as per inspection, malalaman na agad kung ano yung continuous, kung ilan yung continuous, kung ilan yung extra bars. So, dito sa top, identify nyo lang kung ano yung pinakamaliit na quantity. So, yun yung continuous. So, dito sa top bars, ang pinakamaliit na quantity is 2. It means, yung quantity ng continuous bar is 2. So, dito sa left and right, so since same lang sila na 5, so 5 minus 2, ang extra bars dito sa left and right is 3. Tapos sa bottom bars din, ang continuous is 7, and the extra bars at the mid-bottom is 5. Okay. Kunin ko lang yung blocks. So, ito yung blocks ng mga bakal. Ayan. Itong mga dimension dito sa blocks na to nakalagay dito. Naka-off yan pag pinrint. So, hindi siya makikita. So, visible lang siya dito sa sa model. Pero pag nag-print, hindi. Tulad din itong mga ito yung nakalagay ni stirrups, depth, span, itong dimension. Lahat yan naka-off sa printer. So, i-detail na natin. So, ito yung sa top bars. So, dito may guide na rin para kung saan ilalagay yung bakal. So, yan. So, kailangan natin tignan yung parameters. Ito yung parameters para sa 6,000 PSI. So, base dun sa schedule, so ito yung schedule. So, yung main bars is 25. So, ito yung parameters na 6,000. So, hanapin natin yung sa 25 mm na parameters. So, ito gagamitin. Pwede natin kulay para mas makita. Okay. So, yan. Ito yung 25 mm na parameter. So, ito, ang anchorage length ng 25 mm is 970.
Tapos yung LDH 390. Tapos standard hook is 400 to 230 para sa 180. Isang lap splice para sa top is 1,260, para sa bottom is 970. So, discuss ko tong A and B later on. So, dito muna tayo. Okay. Para dito sa hook, dito, itong baka na to, usually, ang ginagawa ng iba, sinasagad hanggang 40 concrete cover. So, yan. So, based dito sa designer o sa consultant, dito sa parameters niya, hindi niya inaalaw yan isasagad sa 40. Kabilaan 40. Hindi niya pinapasagad. Kasi, mahirapan yan ilagay o install sa site lalo kapag fix yung yung rebar. So mahirapan silang galaw-galawin. So hindi siya recommended talaga. So ang gagawin diyan, gagamit tayo ng LDH or yung development length hook. So ang LDH ng 25 is 390. Mula dito sa space ng support, sukatin natin is 390. So, yan, 390. So, tapat lang natin. Tapos, yung hook natin na 90 degrees, 400. Type nyo ng 400. So, ito yung sa dynamic blocks din. Na-adjust yung length. Type nyo lang. So, ito 390 rin. Ito, sub natin dito. Okay. So, ito yung sa dynamic blocks ng rebar. Kung mapansin nyo, di ba, may mga sukat na itong 400, itong 11,295, tapos itong 400. Kaya yan meron. Para kapag hindi na natin susukatin pa kung gaano kahaba itong nailagay nating bakal. Kasi kailangan i-verify yan yung total length. So, pag bine-verify yan, dapat pasok sa commercial length. So, i-compute nga muna natin. So, 400 plus 11,295 plus 400. So, ang total length is 12,095. So, pag ganyan, 12,095. So, ano ba yung mga commercial length na ginagamit? So, ito yun. Yung commercial length is 6.5, 7.5. Increment siya ng 1.5. 6 meters, 7.59, 10.5, 12, so 13.5, so 15. So, dito sa detail natin, ang total length is 12,095. Ang commercial length natin is 12 meters. So, anong gagawin natin pag ganyan? May 13 tsaka 15 meters pa, 13.5 tsaka 15 meters. So, kapag minus mo yan, 13.5 minus 12.095. So, may excess tayong 1.05. So, ang gagawin na lang natin dyan para maiwasan natin yung mga excess na yan. Kasi yung 1 meters na yan, 1.4 meter na yan, usually, nagiging scrap na yan sa site. So, para di na magkaroon ng scrap, gawin natin, mag-splice tayo. So, yung importance ng splice. So, balik tayo dito. So, mag-splice tayo dito sa gitna. So, ang splice zone is nandito sa gitna, sa mid. Itong L over 4 tsaka L over 4. Hindi ko lang yung blocks. So, ito yung block ko para sa lap. So, balik tayo sa parameter. Para dito sa 25 mm, ang lap splice natin sa top bar is itong 1,260. So, adjust ko to. 1,260. Alisin ko muna to. So, ang gagamitin kong dynamic block is ito. Ito, 400. Tapos, LDH, 390. So, balik tayo sa commercial length.
So, ano ulit yung mga commercial length? 6, 7.5, 9, 10.5, 13.5, and 15. So, dito, pag in-adjust ko na itong bakal na to, pwede ka mag-splice dito sa loob nito ha. Kahit saan. Within this area para sa splice zone. So, pwede yung maglaro. Pwede yung dito ka lang or dito sa gitna o malapit dito. Okay lang yan. Basta hindi siya papasok dito sa L over 4. So, itong parameter dito ng class A o lap class A and B. So, kapag wala ka na sa splice zone, ang gagamitin nyo na dyan is class B. So, kapag nasa within splice zone, gagamitin lang natin is class A. So, pwede naman natin ilagay siya dito sa gitna. Commercial net. So, ayan. So, dito, tinatansya ko, ilagay ko sa gitna. So, ang length na ito pa lang is 6,557. So, try natin gamitin 9 meters. So, 9 minus yung hook na 400. So, 9 meters minus 400 na hook. So, mayroon tayong 8,600. So, try natin dito. Pag i-stretch ko ba yung 8,600, pasok pa rin ba sa splice zone? Oh, no. Lagpas na. So, ang gawin natin is 7.5 na lang. 7.5 minus 400. So, 7.1. Ayan. So, pwede na to. Splice na lang tayo dyan. So, ito, move ko lang. So, ito na yung lap splice. So, sa kabila naman, maglagay din tayo. Tapos ngayon, maglalagay rin tayo dito ng bakal sa kabila. So, copy na lang natin to. Tapos ito, meron ditong flip. Stretch lang. So, yan. So, itong 5,455. So, okay na yan. So, pag magdi-detail kayo, dapat increment lagi ng 5 or 0 para hindi mahirapan yung magpa-fabricate ng bakal. So, okay. So, ito yung continuous bars pa lang na 2. So, ang gagawin natin para ma-meet natin yung quantity to sa left and right na 5. So, maglalagay tayo ng extra bars dito. So, para sa extra bars ang length niya is up to dito lang sa L over 4. So, ganun din dito sa kabilang side. L over 4 lang. So, i-block ko na nga lang ng malaki na. So, ito, L over 4 para sa extra bars. So, itong first layer is yan yung continuous bars na 2 pieces. Para dito sa extra bars sa left, ito yung 3 pieces. Para sa right, ito yung 3 pieces. Okay. So, next bottom bars naman. So, ito. Kunin ko itong block na to. So, same din. Ilagay natin dito. So, ang hook is 400. Tapos, LDH lang. 390. Stretch. Then dito. 400. So, yun. Computein natin. Ganon din yung size niya. So, magbubutal din. Ang gagawin natin, mag-splice din tayo dito sa bottom bars. So, balikan natin yung sa general notes kanina. Balikan natin yung sa typical detail pala. So, dito, para malaman natin yung sa extra bars. So, ito, 0.165L. Tapos, ang splice zone is dito sa may support plus 0.165L. So, gagawin natin yan dito.
para malocate natin yung supply zone. So, compute natin, ang clear span natin is 10,515. So, 0.165 times 10,515. So, ang 0.165 L natin is 1,735. I-round up na natin. So, dito, lagay lang natin dito. So, cut tayo mula sa surface ng support, 1,735. So, yan. Sa kabila din. So, i-mirror ko na lang siya. Parehas lang naman. So, yan yung sa 0165L. Kabilaan. Ng 65L. Okay. So, meron na tayo ditong location ng supply zone. So, dito lang sa may support, tsaka 1.65L. So, gawin natin yung sa bottom bars naman. So, copy lang na natin to. Itong blocks na to. So, lagay ko dito. So, pag nag-splice, ito yung splice zone. So, hindi dapat lumagpas dito sa 0.165L. So, yan. Tapos, ang lagay natin splice. So, based in the parameter, so, ang bottom bars is, ang splice length is 970. So, ito, adjust lang natin to 970. So, lagay natin to dito. Tapos, yung kabila naman, splice natin. So, yan. So, pag kinumpit natin yung kabilang side, 110, 40, plus 400. So, 10,540. So, pwede natin i-adjust to. Since na sa commercial lang, di ba na 10.5, ito, yung 40 mm na yan, so negligible naman siya. So, pwede natin i-adjust naman. Kahit na magpas yung splice dito sa 0.165N na 40 mm. So, negligible naman siya. So, okay lang yun. I-approve naman ni designer yan. So, ito, gawin natin tong 1,100. Ay, 10,100. So, itong splice, i-move natin. So, ito lang to. Itong splice, i-move natin dito. So, itong 1 to 25, mag-a-adjust ng konti. So, ito yung sa splice. So, ito yung sa 0.165L. Pag sinukat natin yan, so, merong 40 mm na lumabas dito sa 0.165L. So, okay lang naman yun kasi 40 mm lang naman siya. So, tolerable pa naman. So, pag lumagpas to ng 50%, yung paglabas siya sa 0.165L, yung gagamit na tayo ng class B na lap splice o splice length. So, yan, okay na. So, ito, ginawa natin is for continuous bars pa lang siya. So, ang quantity niyan is 7. So, kailangan natin maglagay pa dito sa gitna for extra bars para maging 12. So, maglagay tayo ng straight bars na lang. So, location niya, 0.165L.
0.165L lang din. So, ito, okay na yan kasi naman tayo magagawa niya kasi yung sukat ng 0.165L. So, dapat sakto. So, meron na tayong elevation para sa top and bottom, kompleto na. So, lagyan natin ng call out para hindi tayo malito kung ano, ilan yung quantity. So, ito yung call out. Again, ulitin ko, format ko to. Sariling format ko. Kung may sarili kayong format for detailing, it's okay. So, ito, naka-dynamic blocks din. Tapos, naka-attribute. So, itong first layer, yan yung 2. So, quantity 2, some bar diameter is 25. Ang barcode is main bars B. So, series, sa ko na yan, discuss. Next, itong extra bars. So, ang quantity niyan, so 3. Okay. Tapos, ito yung shape. So, yun din ito yung purpose nito nakalagay dito para hindi nasusukatin kasi nandun na. So, pag dinouble click, ang length niyan, 7.1. Tapos, yung hook is 400. So, ito, ay, di, baliktad. Ito pala yun. 7.1, tapos ang hook is 400. Kasi ito para sa extra bars. Dapat ba ito sa yellow profile? Okay. So, dito, butal siya. Pwede natin i-adjust yan. Gawin na natin 3.1 plus 400. So, ito, 3.1. Next, sa kabila naman, so, ito yung purpose nung sa guideline. So, parang hindi na ako magsukat. Kasi ito may sukat to eh. Standard ko. So, yan. Yung gap niya. So, dito tayo ulit. So, ito, call out para dito. So, ito, quantity is 2. So, okay na yan. So, ito sa kabila is 3. Sukat nito is 3.1. Ang hook is 400. Next. Ito naman, ang length niya is, nakalagay dyan is 5.455. So, gawin ko na siyang 5.460. Isang hook is 400. So, bakit ko ina-adjust? Katulad nitong 3019, ginawa ko siyang 100. Kasi, itong 90 na itong hindi naman masusukat yan sa site. So, yung fabricator, para hindi mahirapan. So, konti lang naman yung yung lagpas. So, hindi naman lagpas ng 1 metro. So, okay lang yan. Okay, sa top bars, okay na. So, double check natin ang quantity nitong first layer para sa continuous bars is 2. Okay, yung extra bars, 3 para ma-meet tong 5 na quantity ng top bar. Okay, so next, bottom bars. So, para dito, so continuous, so 7. Ito rin, 7 to. Tapos, itong extra bars sa gitna. So,
So, ito 5. So, double check natin. Itong continuous dito sa baba. 7. Okay, 7 yung quantity. 7. Tapos dito, extra bars. So, 5. So, 5 plus 7 is 12. So, na-meet niya itong mid. Bigyan natin ng shape. Bigyan natin ng shape. So, dito, ang length is 2,165 and then yung hook is 400. So, dito sa kabila, ang length is 10,100 and then yung hook is 400. Yung isa, straight bar. So, ang sukat is 7,045. Gawin na rin natin 100. Okay. So, okay na tayo sa top and bottom bars. So, ngayon ilalatag na natin yung stirrups dito.